Bakit nagawa ni Jordan ito kay Red? Sadyang matindi ba talaga ang galit niya? Sorry. O may mas matindi pang rason? No further explanation, no further answer. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit kailangan sa live? Na wala akong kinalaman sa kanilang dalawa. Nayanig ang Talk Mansion sa hindi inaasahang confrontation between Jordan and Red. Ang dapat good times. Bad trip ang nangyari, lalo na kina Jordan, Red at Kate Caber. Now, babasagin na nila ang katahimikan tungkol sa issue. I am JD Batino. So, kasama natin ang Red Mendoza ngayon. Hello everyone, my name is Kyle Tato and ngayon kasama natin si... Hello everyone, I am Kate Caber. Kasama natin ngayon si Jordan. And this is Julian Dave Agustin. At pag-uusapan natin yung mga bagay na dapat natin malaman, especially sa bawat side ng bawat panig. Gusto ko lang muna simulan na, kumusta ka? Sa ngayon, parang hindi ko masasagot kasi nasa gitna ako. Okay ako na parang hindi ako okay. Okay lang naman ako. I am personally okay. Getting better. Improving. Ito yung dadaling ko hanggang future. So forgiving myself at this point, hindi pa ganun. Hindi pa talaga. And I'm sure na matatagalan to before ko mapatawad yung sarili ko. But yun nga, hindi ko pa rin inaalis sa sarili ko na yung chance for me to become better. Alam naman natin na isa sa mga controversial na nangyari is yung taong nagbigay sa'yo ng damage, nagkaroon siya ng public apology. What do you feel about his attempt na mag-apology sa'yo? Mag-sorry sa'yo? Tumatindi po sa point na nagkaroon kami ng something ni Jordan that time. Hanggang po matapos yung season, pinagpatuloy po namin yung dalawa. Kaya kung bakit niyo po kami nakikita lagi na magkasama. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit kailangan sa live? Bakit hindi niya kami, ako, or si Relac, kinausap ng personal? Bakit kailangan sa live? For what? 'Di ba? So parang question mo ba yung Oo. genuine? No, hindi siya Genuineness. genuine that time. Hindi siya Genuineness. genuine that time. Kasi hindi mo masasabing genuine yun. Bakit kailangan niyang idaan sa live? Kung pwede namang sa amin niya sabihin yun. Kasi sa amin siya may kasalanan. Like, parang ang lumalabas kasi nun, gusto niyang sabihin sa tao na parang, eto ako, nagsusorry na ako, sana hindi niyo na ako gantuin, ganyan. Parang ganun. So, paano naman sa side ko, sa side namin, na hindi niya kausapin ng personal? Yes, ayoko siyang kausapin, oo. Pero hindi niya dapat gawing reason yun, bakit sa live. Kasi kung gusto niya talaga, gagawa siya ng paraan eh. Tama. Gagawa siya ng paraan na kahit ayaw mo, hindi pwede, dapat mag-usap tayo, ganyan. Gusto kong ma-explain yung side ko, gusto kong marinig yung side mo. Ganun dapat. Hindi yung parang, dun ako mas, alam mo yun, nadagdagan yung galit ko na sa live pa talaga mismo. Nagko-comment ako dun eh. Na-develop po yung feelings ko kay Jordan that time and aaminin ko po sa inyo na ginagawa ko talaga ng Jordan. Tang-ina mo, tang-ina mo. Ano ang bumangyari after Hindi, parang ano nung ginagawa niya, nagpapaawat, ano. Alam niyo naman, peke yan eh. Alam niyo naman, hindi yan, ano eh. The public apology was meant to close the issue. Kasi ang daming nagsasabi sa akin na ano po ba talaga nangyari? Ang daming nagtatanong, ang daming mga speculations. And for it to somehow, nakikita ko na kapag ginawa ko to, feeling ko matatapos na eh. Pero it turned out na hindi. But I was not expecting na magkikita kami that night.
But I always tell myself na alam ko dahil nasa same management kami, the time will come na magkikita talaga kami. So, I should be ready every day. Yeah. So, nung ando dun yun, hindi ako tumitingin sa kanila, pero deep inside gusto ko nang mag-approach para lumapit. Pero dahil siguro, kinakabahan din ako in a sense na lalapit ba ako, ano bang gagawin ko, parang ganyan. Kasi syempre, nag-public apology na ako eh. So, I want to, to say sorry pa din in person sana. And ayun, hindi ko siya in-expect talaga na magkikita kami that night. So dahil nga, for you, parang hindi genuine yung apology niya dahil nga naka-live, do you feel like betrayal yung nangyayari? Parang. So, Kasi, ang funny lang, nag-sorry siya sa akin. Nag-sorry siya sa Serilac, sa mga viewers, nag-sorry siya sa nangyari. Tapos, bandang huli, nag-thank you siya. Pero gusto ko rin din po i-take yung opportunity na to na magpasalamat din sa isang tao na hindi rin ako inusgahan tsaka hindi rin ako iniwan sa mga panahon na kahit hirap na siya sa sitwasyon niya. Kaber, thank you. Thank you kasi despite what is happening, andiyan ka. To that person na alam niyang yun yung reason why kami ganito. So parang, alam mo yun, nakakatawa na parang, nag-sorry ka sa amin tapos magte-thank you ka sa person na alam mo sa sarili mong siya yung reason. Like, parang nagagaguhan ba tayo dito? Ganon. Mahirap yun eh, kasi hindi mo alam kung nagiging better ka ba? Or nandun ka pa rin sa part na nasasaktan? Hindi ko masasabi na sinabing ginawa niya lang yun just for the secret bar episode. Hindi. Kasi ilang weeks na niyang iniisip yun. Siguro sadyang sumakto lang. So, hindi din naman natin alam na kasama yung FNC. So, ang alam lang namin, talk lang talaga. Kaya hindi ko masabi talaga na ginawa niya lang yun for clout. Nagulat na lang ako, nandun siya sa living room, tapos nagsusorry siya. Kasi hindi naman siya yung type ng tao na magkukwento sa iba to get other people's sympathy. Yung ganon. Nag-overthink na siya. Sobrang nasasaktan na siya kasi mga kaibigan niya yun eh. Mga tinuring niyang kapatid yun sa labas and in season 6. Kasi aminin ko sa inyo, nung pumuputok yung issue, they say I'm unbothered. Pero deep inside, it kills me. But realizing it, dahil sobrang bigat na pala nung nadala ko na yun, hindi ko na-realize na it shows na rin pala through my actions, sa pakikisama ko sa ibang content creators. That's the reason kung bakit ang dami nagsasabi sa akin na na-intimidate sila sa akin, mahirap ako lapitan. Siguro yun yung nabibigay kong aura because of what happened. So nagkakaroon ako ng security at some point sa sarili ko. And for me, yun ang pinakamahirap talaga, to slowly accept na ito na yung sitwasyon namin. Nag-attempt ba siya mag-sorry before niya gawin yun? Nag-sorry siya. In person ba to? Through chat? Paano? Chat. Chat lang. So, hindi pa kayo nagkakausap personally talaga? Hindi. Really? Kasi, Even sa friendship oo, nyo? Hindi. So anong na-feel mo ngayon na parang isa ka sa mga nasisisi kung bakit ganun yung nangyari? Nakakapagtaka in a way. Na kina-question mo din yung sarili mo in a way. Pero alam ko sa sarili ko and alam naman din ng lahat ng mga tao na kapaligid sa akin mula pa FNC, nawala talaga. Nawala akong kinalaman sa kanilang dalawa. How do you feel about Kate Cabera? Actually, dapat wala siya dito. Dapat hindi siya madamay. Totoo naman na si Red lang talaga yung may kasalanan ng nangyari. Yes. Hindi na dapat sisihin si Caber. Tama. But may mga actions and may mga nalalaman din kami na talagang hindi mo masasabi na hindi talaga siya kasali. Ang unang usapan kasi talaga namin for content and all lang. Kasi nga, yun nga, the work ethics, compatible. Tapos, nung nakilala ko siya, na nandito na sa mansion, naisip ko na, genuine naman pala siya. And that's what I like about him. Na hindi, kahit gano'n na yung nangyayari, hindi siya natatakot na ipakita kung ano talaga yung feelings niya for me. Tapos, kailangan ko lang umuwi sa amin. Uwian yung lola ko for 2 weeks. Tapos sa 2 weeks na yun, yun na yung mga nangyari. Okay.
ano namang masasabi mo dun sa as in na ginamit niyang linya nung gabing yon? 2 linggo lang ako nawala, pinagpalit mo na ako. Ito yung mga tanong na ayoko talagang sagutin. So I want to leave it there. Kung ano yung sinabi niya, I'm just gonna leave it there. No further explanation, no further answer. Kung meron kang babaguhin ngayon na nangyari sa secret bar, ano yun at bakit? Kung meron man ha. Siguro yung ginawa ko na yun. Ano ba? Alin doon? Yung sampal. Do you deserve that slapping? Yung sampal na yon, worth it yun para sa akin. And kung tatanungin mo ako bakit gustong-gusto ko lumapit sa kanya dati, kasi gusto ko pang ilabas niya sana sa akin. Kasi I'm willing to take all the physical pain. Pahinga mo lang yan, okay ka na some other day. Pero yung emotional pain, yan ang hindi mo basta-basta makakalis sa tao. And I truly admit it na kasalanan ko talaga. And I deserve that slap. Kung sakali o dumating sa point na magawa niya din sa'yo yung nagawa niya kay Jordan. Na paano kung ikaw naman ang umalis at may nakilala siya at ipagpalit ka din niya? Kung ganon yung gagawin niya sa akin, edi tatanggapin ko agad. Alam mo kung bakit? Bakit? Alam ko yung worth ko eh. Na tipo na parang alam ko kahit ganunin ako ng tao, okay, kung ganyan kang type ng tao na mabilis kang makuha ng iba, doon ka na. Madali akong kausap. Kumbaga parang hindi mo pipilitin na maging okay ulit kayo. Kung mabilis kang makuha, doon ka na. Sabi nga nila, di ba? Kung mahal mo ako talaga, hindi mo kailangan maghanap ng iba. Totoo. Kahit gaano tayo kalayo o kahit ano pang distansyang abutin natin, kung mahal mo ako lang mamahalin mo. So, Jordan, since eto nga is closure, tatanungin lang kita, and we are not forcing you naman. May gusto ka pa ba sabihin sa kabilang party or okay ka na sa mga nasabi mo? Siguro, nasabi ko na lahat ng dapat kong sabihin dito. And para matuldukan na rin to. And, ayun, sa mga fans na nadadamay, sana pare-pareho tayong mag-heal. Not now, pero sana maging okay na lahat. No haters na. Both sides, ganyan. Kasi hindi naman lahat ng nakikita nyo sa camera is yun talaga yun. Gusto ko nang mag-heal and sana maging okay na rin lahat. I'm sorry, Jordan, na isa ako sa mga naging reason kung bakit ka nasaktan. And sana, I know naman na you're still in pain and you're still healing. And sana, in time, soon, magkapang-abot tayo na maintindihan natin yung isa't isa. Na magkaintindihan tayo para maging maayos na yung lahat. First and foremost, I just want to say sorry din sa inyo. Sa mga fans na nasaktan, kung nasaktan ko man si Jordan, sorry po. All I can say is keep on supporting her. She deserves that support, your love, she deserves it all. And hopefully dumating din yung araw na ako din, mapatawad nyo rin ako sa nangyaring to. Kasi alam ko, this lesson will be a very, very big lesson for me na natutunan ko talaga. And ayun, syempre hindi ko kakalimutan na magpasalamat pa rin sa inyo kasi naging kasama namin kayo ni Jordan sa mga moments na masaya kami. But above everything else, sorry pa rin for hurting you. And George, sorry ulit for hurting you. And yun lang masasabi ko. Thank you for the happy moments and praying again if life and God permits. I'll take the opportunity to build new memories with you guys. Yun lang. Narinig natin ang bawat sides at sa huli, only time will determine kung magkakaroon ng chance to heal ang bawat taong involved sa issue na ito. Despite their statements at mga kasagutan sa issue, magkaayos pa kaya sina Jordan at Red? Magiging okay na ba sila ni Kate Caber?
comment down below and don't forget to like, share, and subscribe. The House of Collab, the 1 million peso Creator Showdown. Work with us at thehouseofcollab.com.